mahaba para po mag-supling yung kanilang bagong baby, no. Yung mga yon huhugasan ko po, no. Kailangan natin silang hugasan bago natin sila lipat. Putin yung mga dahon. So, putin yung mga itim-itim mo lang yan. Yan yung mga itim. Tapos, tsaka mo paraanan sa tubig. Yan. Hello everyone! This is Sir Mitsunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito pa rin po tayo sa Plant Museo. Kanina, sobrang araw. Tapos, biglang umulan. And, yan yung pabago-bagong panahon natin. Ano? Pero ngayong araw na ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkakat ng ating mga pang-propagita, no? Kasi napakadami nating for cuttings dito. Papakita ko sa inyo, halos nakakadalawang tray na nga ako, pangalawang tray ko na to bago maisipan ko mag-video. Kasi parang gusto kong pakita sa inyo yung ginagawa ko after kong mag-cut. Kasi ang mga kinat natin ngayon, yung may mga affected ng mga fungus, ng mga merong mga sa dahon nila merong mga puti-puti yan dun sa ating mga succulents, ano. And ngayon after ko silang i-cut before yung mga for propagations atin pong ini-air dry, no. Pero this time iba naman yung gagawin natin kasi meron tayong gagawing ibang method na ituturo ko sa inyo ngayon, ano. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back at ngayon nga po ang naisipan ko namang i-cut yung mga mahaba na tapos may mga sakit pa. Yung mga succulents na affected po ng mga insekto, no. Maganda rin po na nagtitrim tayo ng mga succulents natin dito sa lowland kasi makikita mo na yung iba nag-etiolated talaga. Ayan, ika-cut din natin yan. Tapos para hindi na tayo mahirapan sa pag-spray, tapos matanggal na rin yung mga sakit na yan kasi mentras po nandiyan yan sa halaman, lipat lang yan ng lipat, ano. Pero pag kinat na natin, maiwasan na po yung pagdami nila at pagkaalat, ano. Kaya samahan nyo ako ngayon, papakita ko sa inyo. Another day, another vlog na naman po dito sa ating Plant Museo ng Doktora ng Bayan dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Makita nyo po yung mga collection natin dyan ng mga succulents, ano. And ang dami ko na po dyang naputol kanina. Ang mga pinuputol ko po yung mga yan, yung mga lumalabas katulad nito, mga ganyan yung lumalabas na po yung pinaka tangkay nila at ayan, oh, kita nyo may mga ganyan. Yan, pinagkakat na natin yung iba, kita nyo wala na kasi yung mga lumagpas na, no. Although maganda silang tingnan, kaya lang po necessary po na itrim sila yung mga ganyan na mahaba para po mag-supling yung kanilang bagong baby, no, para maging compress pa rin po silang tingnan. For example po, kanina meron tayong nakita ang pagkakat natin dulo-dulo lang, tapos eventually nung makita natin dahil pala pinutol ko na ng sagad kasi mas maganda pala sila kapag pinutol ng sagad, ano. So mamaya makikita nyo yung itsura ng ating mga pinutol. Ayan po yung pangalawa kong langgana na nakuha, no. At once na kinat mo po katulad ni Reo, yan, kinat natin dito, yan, natuyo na, may sumupong na dalawa. So mas magandang tingnan kapag ganyan, ano, pag kinat mo. Tapos ang kinakat pa rin natin yung mga meron pong infected na po ng mga pinaka insekto katulad po nito. Ayan, ayan, kakat na natin ito, pakita ko sa inyo, no. So ayan, for example this one medyo mataas para hindi na natin ibaba. Kinat ko, ayan, may mga itim-itim siya para hindi na mahawa yung ibang nasa tabi, no. Kasi nasa dahon po minsan yung ating problema. Ayan, katulad nitong isa na to, ang taas kan kasi, kaya ibaba natin yan. Ang gagawin na lang natin is ika-cut natin. Pakita ko sa inyo pag kinat ko yan kasi makikita natin yung grabe, dami,
Yan, daming mga itim-itim dun sa kanyang mga pinakadahon, ano. So, tingnan pa natin doon. Yan, ano pang isa dito, ikakati natin yan. Ay, naglag. So, mataas. Ayan. Look, no? May mga itim-itim yung kanyang mga dahon. At, yan, para hindi na po siya humalat sa iba pa niyang katabi, itanggalin natin, ano. So, yung mga tinatanggal ko dito naman sa baba, parang wala na, naubos ko na yata, ano, yung mga merong sakit. Ang nandito na lang yung mga, ay, ito, yan, kanina pakita ko lang sa inyo, no. Look, yan, yung kinat natin kanina na mga halos hanggang dito na yan, no, sa pinakababa, yung pinaka ano. Pero tingnan nyo po yung mga previous cut nitong ating halaman na to. Ito ay Darly Sunshine na naging kulay blue na dito sa lowland, ano. O ayan, kita nyo, meron nang sumupling sa kanya, no. So ganyan din po mangyayari dyan kapag kinat nyo. Ayan, kaya dapat isagad na para dun tumubo sa pinakadulo. Kasi yung dati kong pagkakat, medyo nakalabas pa dito yung mga, yan, mahaba kasi yan yung mga dahon, no. So ito pwede nyo nang tanggalin para mapunta na po dito yung sustansya sa pinakabagong babies, ano, yung mga old na leaves na natira. So yan, ganyan lang na may ginagawa natin ngayon. Tapos katulad nito, ayan, meron pa ditong sa, ayan, tanggalin na rin natin para maging compressed looking sila, no. So pag may sumusobra pa, ganyan, huwag kayo matakot kasi tingnan nyo, oh, lumabas din yung mga ibang babies. Ayan, oh. Oh, yan, mga bagong ano na yan, tubo, no. Tapos nagtatanggal na rin ako ng mga bulaklak na mahigit 2 weeks na, no, na nakalagay dyan yung medyo pabulok na. Ingat lang din kasi tingnan nyo, eto, hindi ko yan kinat kasi ang tumubo dyan ay another babies, hindi siya flower, no. So sa susunod na video, yan yung papakita ko sa inyo, yung mga tumutubo na plants na galing sa stock po, ano. So minsan kasi putol tayo ng putol ng bulaklak, hindi natin alam meron pa lang mga, yan, parang plant stock, no. So ano pa ba yung mga mapuputol natin dito? Ito nakalawit, yan, pinagpuputol ko na yung mga nakalawit para nasa gayon tubuan sila ng panibagong mga babies. Ang dami ko na pong nakuha, oh, tingnan nyo. Mamaya ibang klase yung treatment natin dyan, hindi yung katulad nung dati, no. Kaya panoorin nyo kasi nung previous video natin, kinat lang natin tapos diretso tanim na tayo after 3 days, no. Pero ngayon iba. Ayun, tanggalin muna natin tong mga old leaves, ano. Normal na normal yan nangyayari kapag halimbawang tag-araw, no. Maraming mga pinaka-dry na leaves dun sa ilalim. May napansin lang din ako dito, yung mga kulay ng mga pinutol kong mga, yung malalaki natin, pakita ko sa inyo yung mga pinutol natin. This one lang, yun, look, ang kulay, ang ganda, no. Ganda ng kulay niya, ma-pink pink, no. So may mga purple delight ako dyan pinutol na magaganda. So tingnan pa natin. And yan, ito tingnan nyo, oh, ang kulay parang nagre-rainbow. Putulin nyo natin yan, mahaba na. Putulin nyo rin yung mga halimbawa yung sobrang haba na nung pinaka stem nila. Yan, yan, kasi tutubuan naman dyan, oh, sa pinagkatan, kaya huwag kayo matakot, no. Ito sobrang haba na, tinat ko na. Medyo maano nga lang yan sa dahon kasi alam nyo naman mga succulents, mga brittle yung mga dahon nila. Ayan, ako meron pa dito mga nakausli. Ayan, katulad nito, mawawala na to ng ano. Ayan, stem naman to. Etong mga stem na to sa susunod, bigyan ko kayo ng care tips dito, no. Kasi baka tinatapon nyo lang po yung mga ganitong stem. Huwag nyo itapon kasi tutubo yan. Madalas ako may ganyan, tinatapon ko lang, nasasayang. So hindi natin, aray ko, ayan, natin yung mga nalalaglag. Ito, bago tayo dito, and ito,
Tsaka yung mga ano, natutuyo na yung mga stem, tanggalin nyo na yun. Yan. Wala na kasing silbi yun eh, para masave nyo lang yung mga pinaka babies. O ayan. Ganyan, ganyan lang pagkakat. So, ganyan yung pagkakat natin ng mga succulents. And tingnan natin yung mga nakat ko, papakita ko sa inyo. So eto na nga yung mga nakuha natin na dalawang plangga ng mga succulents and mga cuttings ano. And ngayon bubukod natin yung mga merong yan, mga itim-itim, puti-puti, yan katulad nito no. So pagbubukod-bukodin natin yan kasi yung mga yon huhugasan ko po. No, kailangan natin silang hugasan bago natin sila lipat. Yan. Kasi tingnan nyo, daming mga itim-itim yan. At pag kumalat yan, eh, yan, nagkakasakit yung ating mga halaman, no? O katulad nito, yan, ito pwedeng hindi na to ibukod, ano, hindi na hugasan. So, teka muna, tanggalin natin to. Lagyan natin dyan. Ayan, ito yung mga hugasan natin yan. So, yan, dyan natin lalagay yung isa. Tapos dito naman yung isa. So ito, dito natin lagay, walang sakit. Yan. Ito wala. Yan. Natin lagay. Ito wala. So ganyan lang, pagsisegregate lang natin sila para yung iba hugasan natin. Yung iba air dry na lang natin ng ilang araw ano. Tulad nito. Yan. Ito mamaya babaguhin ko pa to kasi ang gagawin natin dito is ikakat pa natin ng mas maliit ano. So ayan. So pagbukod-bukodin ko muna sila, pakita ko sa inyo pag nagbukod-bukod na natin ano. So ayan, na-segregate na natin. Ito na yung ating pantanim. Ito naman yung uhugasan natin kasi tingnan nyo. May mga ano yan, mga black tsaka puti-puti ano. So tara, simulan natin kasi ito, pag natanggal naman to at yan, na-wash away ng tubig, pwede lang hindi lagyan ng gamot, no? Kasi ito mga seedlings lang naman to. At itatanim pa naman natin, stems lang. So malayo naman sila doon sa collections. Tingnan natin. Usually napapansin ko pag rain or shine yung mga succulents namin na bagong tanim, nawawala yung kanilang mga puti-puti ano, hindi sila kinakapitan, unlike yung mga naka greenhouse na kapitin talaga sila ng mga ganyang mga insekto. So eto na, magsisimula na tayo. Yan, nugasin lang natin tong ating lalagyanan. Medyo maingay lang po kasi may nagla-live selling sa kabila. Pagpasensya nyo na po. Yan, lagyan muna natin siya ng dishwashing. Yan. Dishwashing liquid po, lalagay natin dito sa ating o kahit gaano kalaki. Para bumula lang, no? Yan. Mabubulain lang natin yan. Tapos, ang gagawin natin ngayon is yan, dishwashing tayo, no? Hugasan natin itong ating mga ano lang natin yan, gaganyanin lang natin. Tapos pwede kayong gumamit ng brush pero ako hindi na, no? Kasi medyo, sabi ko nga sa inyo, madaling matanggal yung mga leaves ng ating mga succulents, no? Kaya ang gagawin lang natin is gaganyanin lang natin at paparaanan natin siya sa running water, no? So tingnan nyo, nawawala naman siya. Ganyan lang, oh.
Handle with care lang kasi pag ginamitan natin yan ng toothbrush or something na yan, merong matigas na part, ang nangyayari po sa kanila is natatanggal ang mga dahon, tinay bumabagsak na yung mga dahon, no? Baka mamaya kapag ginamitan nyo yan ng sobrang daming brush or something na matigas at susulok-suk nyo dyan sa mga singit-singit, yan, pwede siguro ang gamitin nyo cotton buds, yon medyo maliit lang, no? Pero sabi ko naman sa inyo, makukuha yan. Tingnan nyo, oh, di ba? Nakuha. Wala na yung pinaka pinaka itim doon sa kanyang mga dahon. So, paraanan pa natin yan ng running water. And ganyan lang po kasimple yung paghuhugas ng ating mga succulents, no? At yan, tatabi na natin siya para maisama natin doon sa papatuyuin natin, ano? So, ayan, pa isa, oh, look. Siguro para makita nyo, ayan, oh, yung mas maliwanag yan, oh, diba? Ganyan siya. Sige, tatapat lang natin siya at tatanggalin, hugasan katulad ng ginawa natin kanina. Ayan, para matanggal. Ayan. And matanggal yung ating mga itim-itim. Yung mga itim-itim na po yan, mga aphids po yan, ano, talagang merong ihi pa nakasama ng mga insekto. So, gentle with care lang tayo. At ayan, oh, nabali na yung isang dahon. Sabi ko sa inyo, medyo masalimuot talaga pag naglilinis ng ganito. At paraanan na siya sa running water. And yan, natitira pa. Medyo mahirap, ano. Pero kayang-kaya natin yan. Tiyaga-tiyaga lang. At para po yan, matanggal mabuti yung mga itim-itim. So, ayan, ayan. Napansin ko dito sa mga succulents natin na ito, lumalapad yung kanilang mga dahon. Unlike ng mga succulents natin pagdating sa lowland, compress na compress, ano. Maaari kasi ito yung mga nalagay doon sa mga pinaka siksik sa ilalim. Kaya po, ayan. Ayan. So, eto na, natapos na namin yung ating hinugasan ng mga succulents. Nawala na po dyan yung mga itim-itim tsaka mga puti-puti, ano. Tapos ito, i-air dry natin kasama ng mga kinat natin kanina for 3 days, ano. At kung saan nabutin, kasi kahit ito 2 weeks po i-air dry, okay lang, no. Hindi po yan basta-basta mamamatay. Tutubuan pa nga po yan ng mga aerial roots, ano, para lang masigurado kapag tuyo na po yung ganito, tsaka natin itatanim, ano. Pero probably kahit 3 days yan. Pero kung halimbawa busy pa tayo, minsan naabot tayo ng 1 week. Pero update ko kayo sa pagtatanim natin itong ating mga nahugasan, ano. Pero i-air dry muna natin yan. At yan yung ating preparasyon para dun sa mga halaman na itatanim natin. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na naman yung another vlog about dito sa mga succulents, and tumuto kayo, no? Sa susunod naman, pakita ko sa inyo yung pagtatanim natin dito sa na-air dry natin na mga yan, plants na kinat, ano. Thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pagkatong usapan, plants, gardening. And syempre, yung mga nag-umpisa pa lang sa pag-alaga nitong succulents, yan, tumutok po kayo lagi, ano. Mag-subscribe lang po dyan, at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!